Baka si Ruben Padilla at sino ba yung isa? Si Ruben Padilla at si Boy 10K na lang ang matira diyan sa mga senador na yan. Bakit to, mga bossing? Ito pa yung isa, isa pa din ito. Nanganganib din po. Nanganganib mapasok sa oblo. Nanganganib matanggal sa pagkasenador. Diba? Marcoleta faces perjury complaint, mga kababayan. Sabi naman ni Marcoleta, mga bossing, wala namang batas na nagsasabi na dapat isulat niya yung mga kaibigan o yung mga donors nung kanyang panahon ng eleksyon. Sabi po ni Marcoleta yon. Sino po ba ang pakikinggan natin? Si Rodante Marcoleta na sinasabi pong lowest rank na abogado o versus po itong mga nagpapaliwanag, mga kababayan, na mali yung ginawa ni Marcoleta na hindi pagsulat ng mga donor doon sa kanyang sose, doon sa expenditure ng kanyang kampanya. Diba? Kasi po ang sabi ng sose, mga bossing, ang sabi ng batas, ilagay mo lahat dyan ng mga nag-donate sa iyo, ng mga tumulong sa iyo, sa iyong kampanya. Pero yung kay Marcoleta, wala, zero, mga bossing. Di ba, kasama po doon sa pagpasa nun, ang pananumpa na, ito po, yung aking sose, isinusumpa ko po dyan, no? Na ang lahat ng isinulat, itinala ko dito, ay pawang katotohanan lang. Kapag ka po, nagsinungaling ka daw, doon sa pinanumpaan mo, ito, ang posibleng maging kaharapin mo. Perjury. Nung una, ang nakita natin, 1 taon hanggang 6 na taon na posibleng makulong po si Marcoleta. Pag napatunayan. Panoorin mo lang yung interview niya doon sa Net25 at panoorin mo kung ano daw yung sinabi niya o sinulat niya doon sa kanyang sose. Alam mo na nagsinungaling siya. Ang hirap po nang ilulusot nito, mga bossing. Ewan ko kung sino ang kukuhanin na lawyer, abogado ni Marcoleta. Ang nakikita ko dito, mga kababayan, ang gagawin na naman po nila, i-style na naman po nila ito. Yung style po ng pag-uudlot na naman po. Hanggang sa makalimutan ng tao, hanggang sa makakita tayo ng butas para ibasura na lang yung kaso na yan. Pero kung yung sasabihin nila, yung magpapaliwanag sila mismo doon sa sinasabing pagsisinungaling ni Marcoleta doon sa kanyang sose, tingin ko hindi ko nila kayang idepensa yan. Sabi ni Lamo Desta, bakit si Marcoleta lang ba ang may mga donor? No, bote siya, hindi pera ng bayan ang ginamit. And sandali, huwag tayong lalayo. Sandali, huwag tayong lalayo, no? Kayo, yung ano naman, no? Bakit si Marcoleta lang ba may mga donor? Meron, sila Ches Escudero din. May mga donor din sila Ches Escudero. Kaya lang, sila Ches Escudero, sinulat nila yung kanilang donor. Diba? Sinulat niya si Lawrence Lubiano, na may-ari ng construction company. Bawal daw na ang construction company ang mag-donate sa mga senador. Bakit po? Kasi mapapaboran na kapag nanalo na si Ches Escudero, mapaboran yung construction company na iyon. No? At sa kanila, maibigay lahat ng proyekto. Kaya pinagbabawal yun. Kaya lang, may lusot sila. Galing daw po kay Lubiano lahat ng pera at hindi doon sa construction company. Sila nailusot kasi sinulat. Eto kay Marcoleta, hindi sinulat. As in, zero. Di ba? Zero. Kaya sabi ng mamamayang Pilipino, wala, gumastos ng 112 million sa kanyang kampanya tapos 52 million lang yung kanyang pera. Di ba? Yun ang problema dyan. Yun ang problema ni Marcoleta. Tapos ayun, siguro sa gigil, bakit niyo sinisita yung aking sose, yung aking expenditure at yung aking yung aking salin, no? Sabi ng mga kaibigan ko,
Sabi ng mga kaibigan ko, huwag ko daw isulat yung kanilang mga pangalan. O, yun ang request nila. Sabi naman ng Sose, kailangan lahat dito isusulat mo, i-itemize mo. No? Para alam namin kung dealer ba ng ipinagbabawal na gamot yung mga nagbibigay sa inyo o yung mga nagdo-donate sa inyo. Kaso wala. Sandali lang, hindi ko pa nga tapos. Meron ka pa dyan. Sandali. Naubusin ko to. No, mahilig kami sumagot doon sa mga katangahan ninyo eh. Bakit si Marcoleta lang ba ang may mga donor? Bote, siya, hindi pera ng bayan. Ginamit paano naman ang mga candidates ng bangag na administrasyon? Kaban ng bayan ang inubos. Tatanungin ka namin yan kapag may ganyan ka sinasabi. Ipakita ang ebidensya. Bakit hindi ka tumistigo? Laban doon sa mga kandidato ng administrasyon kung may alam ka. Sinasabi mo ayan, kandidato ng administrasyon. No, ginamit ang pera ng bayan. Baka ikaw ang hinihintay na testigo para diyan. Hindi pwede dito. Yung laway-laway lang, tapos maniniwala na kami sa inyo. Sabi pa niya, ni Lamon Destar, bakit iwas ka pag administrasyon na ang bangkit? Iyan dapat ang itapik mo. Importante, hindi ninakaw ni Marcoleta sa bayan ang ginastos niya. Kaso kaso nga, sabi ng batas, dapat inililista lahat. Hindi natin pwedeng sabihin na, buti nga hindi ninakaw sa pera ng bayan. Hindi pwede yun. Ano po? Yun, ganon yung ikakatwiran ninyo sa korte. Buti nga, hindi ko ninakaw boss, ang sinasabi ng batas, ilista mo lahat ng donor mo Hindi mo ginawa. Kasi nga, sabi ng donor to, wag daw ilista yung kanilang mga pangalan. Di ba no one is above the law? Ang sabi nung Sose, ilista mo lahat dyan. At yun ang batas. Nakita nyo, mga kababayan? Yung tipo bang ilalayo nila yung usapan. Buti nga, hindi ninakaw ni Marcoleta Hindi pwede yun. 1 + 1 = 2. Kung ano ang tanong kay Marcoleta, yun ang dapat niyang isagot. Kung ang tanong, bakit Marcoleta, hindi mo sinulat yung mga nag-donate sa'yo o yung mga donor mo? Kung ano yung tanong, yun ang sagot. Hindi pwedeng sabihin ni Marcoleta, buti nga, hindi ko ninakaw sa bayan yung pinanggamit kong pera dyan Dahil pwede yun. Hindi papasok. Hindi papasok yun. Kayo talaga mga DDS, grabe kayo, Tarantaro, shoutout sa'yo, habal. Ngayon lang kita ulit nakita. Diskaya siguro ang donor niya. Di ba? Nagnakaw din sila. Sabi, di ba? Isa po yan sa dahilan kung bakit ayoko nakikipagdebate sa mga DDS, mga bossing. Yung tipo bang sasagot para lang lumusot, ilalayo. Meron pa ba? Sumagot pa ba? Saan ka na? Wala na. Dapat sagutin niya muna. Correct? Ganyan yung style nila. Buti nga hindi ninakaw sa pera ng bayan. Hindi yun ang tanong namin. Kung ninakaw mo o hindi sa pera ng bayan. At tanong namin, bakit hindi mo sinulat? Bakit nagsinungaling ka doon sa Sose? Tapos ang usapan. Tapos sasagot ni Marcoleta, kasi nga sabi ng mga kaibigan ko, wag isulat. Nakiusap sila, wag isulat yung kanilang mga pangalan. Sabi naman ng Sose, sabi ng batas, isulat mo lahat dyan. O sino papakinabangan, sino ang pakikinggan mo? Yung mga kaibigan mo o ang batas? No one is above the law. Hirap po yan, mga boss. Kaya, siguro kapag umakyat na ng tuloy-tuluyan yan, nakikita po nating mga 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 palusot nila is uudlot-udlotin na nila yan. Hindi nila sasagutin ng rekta niya. Kagaya lang din yan. Nung sinasabi ng vice-presidente na wala naman akong pinagbabantaan, hindi naman ako nagbanta. Diba? Paano mo naman ipagtatanggol ang vice-presidente nun? Kung mismo ikaw narinig o lahat ng Pilipino narinig yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, asawa ng presidente.
O, di ba? At pinsan ng presidente. Kaya, nanganganib ho dito si Rodante Marcoleta, mga bossing, ha? kaya doon sa mga umasa ng 2,000 pababa na kuryente, malilibre ni Marcoleta. Naku po.